Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan na naman ng reaksyon ngayon. Ito yung pang 11 or 11th day of bombing ng Amerika ni Donald Trump sa Iran. At talagang wala na, wasak na talaga ang Iran. Ang kanilang ganti ay ano na lang mga maliliit na lang na pasabog, wala na talaga. Pero anong pahayag ng mga spokesperson ng Iran? Hindi daw sila susuko, marami pa daw silang proxy na handa na daw ngayon handa na magpakamatay yung kanilang mga proxy. Ewan ko ba anong klaseng mga utak ang mga taong ito, anong pinaglalaban nila? Yung doktrina ng demonyo ang pinaglalaban nila, kaya talagang malilipol sila kung ganyan. Napakaganda ng buhay ng demokrasya Tapos doon talaga sila sa pagiging terorista, kakaiba. Dahil nga bata pa ang mga ito ay dinedoctrinate na sa mga schools of terrorist. Ang kanilang doktrina ay pang terror talaga. Kaya lumaki sila na kabaliktaran yung kanilang pag-iisip at wala sa norms ng society. Kakaiba talaga, kaya kahit sa mga usapan na mga peace negotiation, peace deals ay ayaw talaga nila dahil iba talaga ang tinuturo sa kanila maliit na mga bata pa sila, iba na yung tinuturo sa kanila. Karahasan at paghihiganti sa Amerika, yun lang tinuturo Kaya ito ngayon meron tayong video, kuha natin sa UNTV. Ito yung pang-11 or 11th night, gabi kasi kapag nagbomba si Trump. 11th night of bombing of Iran, ay halos wala nang gusali na tumatayo Lahat ay turn into a gravel or rubbles. So totally flattened ang IRGC infrastructure. Maliban na lamang doon sa mga civilian na mga bahay, hindi naman yung tatamaan kapag walang underground na tunnel sa baba ng mga buildings. Okay, so meron tayong magandang graphics dito courtesy ng UNTV, atin panoorin. Sunod-sunod ang pagpapaulan ng Amerika ng missile sa ilang Iranian target Lunes ng gabi, oras sa Middle East. Inatake ng Amerika ang isa sa pinakamalaking pagawaan ng Iranian drone na Sanaya Industrial Complex sa Shiraz Fars province of Iran. Kasunod ito ng pahayag ni United States President Donald Trump na sa bawat isang sundalo ng Amerika na mapapatay, hindi lang isa ang magiging kapalit. Inilabas na ang pagkakakilanlan ng 2 US servicemen na nasawi sa pambobomba ng Iran sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan. Ang 25-year-old First Lieutenant na si Tyler James Fihan ng Ewa Beach, Hawaii at ang 19-year-old private na si Isabella Gonzalez ng Girlton, Texas. Tiniyak ng Washington na dadalo si Trump sa dignified transfer ng 2 sundalo sa Dover Air Force Base sa Martes, araw sa US. Aminado ang Pentagon na mula nang muling sumiklab ang giyera ng US at Iran noong July 7, mahigit 100 sundalo na ng Amerika ang nasugatan base sa kumpirmasyon ni Pentagon Chief Spokesperson Sean Parnell. Subalit 96% umano sa mga ito ang nakabalik na sa serbisyo. Nananatiling nakataas ang worldwide alert ng Amerika sa lahat nitong mamamayan sa Gulf region at sa mga diplomatic post nito sa loob at labas ng rehiyon. Sa panig ng Iran, iniulat ng international media na nagdeklara na si Iranian President Masoud Pezeshkian ng full-scale war laban sa Amerika, kasunod ng patuloy na pambobomba nito. Ayon sa ulat, pinakikilos na ng Iran ang air defenses nito sa Bushehr kung saan naroon ang Bushehr Nuclear Power Plant dahil sa naunang banta ni Trump na tatapusin ang gyera sa pamamagitan ng pag-target sa kanilang mga nuclear arsenal. Nagpadala na rin ang Iran ng tropa sa border sa Kuwait sa tulong ng Iraq. Dahil dito, nauna nang nagbabala si Iran Strategic Expert Professor Mohammad Marandi sa mga mamamayan sa Gulf States kung saan may US military bases na lumikas dahil tiyak na mahaharap sa malaking pagkasira ang kanilang mga infrastruktura kung hindi titigil ang Amerika. Aniya,
Lubos na nakahanda ang Iran, mga kaalyado at mga proxy nito sa malakihang gyera at hindi anya sila natatakot. Ito talaga, nakikita natin mga kababayan, ngayon pa sila nagkipaggera ng malakihan daw na gera. Wala na nga silang mga military assets eh. Pinasabog na 11 days of continuous bombing, ay durog na durog talaga ang kanilang military facilities. At kung may natira man, ayun yung naitago lang sa mga tunnel ng mga artillery or mga missile launchers. Kaya kung noon pa, nagkipaggera na kaagad sila na hindi pa nabomba yung kanilang mga kagamitan, yung kanilang facilities, may tsansa pa yun na madurog nila ang tinatawag na Gulf State. Itong Saudi, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, pwede nilang madurog yan eh. Pero ngayon, wala na. Kahit na Saudi na lang atake sa kanila, o kahit na Israel lang atake, durog talaga sila. Kasi kunti na lang ang kanilang arsenal. Dahil sa 11 days, ang dami talagang nasira, sira na nga eh. Noon pa, di ba, sa unang atake sa Epic Fury, ay marami ng tunnel ang napasabog. Pero kasi, grabe pala, halos pala buong kalupaan ng Iran ay may underground tunnel eh. Meron pang hindi na mapping ng, ng mga spy ng Israel, at yun yung kanilang mga imbakan. Merong bundok diyan na tinatawag na Pickaxe Mountain, yun ang huling bubumbahin ni Trump dahil nandun daw lahat ang manufacturing ng mga drones at mga missiles. Okay, balik tayo sa balita. They can kill us. They can fire a missile at my home. We're not scared. We will beat them back and we will defeat them. And we will make sure that the United States loses this war. I have no doubt about it. Come what may, we will defeat the United States because we're not Saudi Arabia. We're not Turkey. We're not Egypt. We're not Pakistan. This is the Islamic Republic of Iran. Sinabi naman ni Supreme Council for National Security Deputy Secretary Ali Bakri Khani na hindi nila isusuko ang karapatan nila sa Strait of Hormuz. Muli namang nanawagan si Iran Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakai sa mga bansa sa Middle East. Aniya ang Amerika ang naglalagay sa kanila sa peligro at malinaw na ginagamit lang sila nito upang maglunsad ng pag-atake laban sa Iran. Iginiit ni Bakai sa kanilang mga kalapit bansa na huwag nang magpagamit sa Amerika ng kanilang mga teritoryo dahil patuloy na maninindigan ng Iran na ipagtanggol ang kanilang sarili kahit sino pa ang madamay. حاکمیت کشورهای منطقه دارن ازش استفاده میکنن برای حمله به ایران و کاری که ایران انجام میده منطبق با اصل دفاع مشروع هست. ما داریم از خودمون دفاع میکنیم. خواسته ما از این کشورها همین هست که اجازه ندهند آمریکا از خاک کشورهای اسلامی برای تعرض به Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Alright, maraming salamat sa UNTV Noel Polyarco para sa magandang graphics ng balitang ito. Well, mayroong sinasabi dito ng kanilang spokesperson na hindi nila ibibigay at hindi nila isusurrender ang Hormuz. Ang Hormuz ay isa sa primary target ni Trump at ang Kharg Island. So dalawa lang yan. Dahil nandyan ang pera eh. Kapag nakontrol mo ang Hormuz, sa'yo magbabayad ang mga dumadaan dyan. Yan ang target ng Iran. Kaya hindi nila yan ibibigay, hindi nila isusurinder dahil yan ang pera. Parang mafia eh. Humihingi ng toll fee, ng tong dyan sa Hormuz. Kaya hindi nila isurrender dahil dyan sila yayaman. Imagine, sa isang oil tanker shipment, isang barko lang yun ay $1 million ang kanilang hinihingi. Grabe mga kababayan, ilang barko ang dadaan sa isang araw, di ba? Sabihin natin merong 30 lang, $30 million ang pera ng IRGC. Kaya kung ayaw nila, kukunin ni Trump. Yan na nga yung mga nasa vlog ngayon ng mga vlogger sa Middle East na preparado na daw si Trump ngayon para i-invade ang Hormuz pati na ang Kharg Island, mga kababayan. Kaya ito ang hindi ko makuha yung pag-iisip ng mga IRGC. Bakit hindi sila makipag peace negotiate?
para hindi madurog yung kanilang syudad. At kapag merong peace negotiation, ay isulit naman ni Trump yung mga yung sanctions. Ibabalik sa kanila eh. Yung nasanksyon na pera, malaki yun, nasa $120 billion daw. Pwede daw yan ibalik ng Amerika sa IRGC kung pipirma sila sa kasunduan. Ngayon bakit ayaw nila? Dahil ayaw nila bitiwan ang Hormuz. Dahil nga yan ay malaking pera araw-araw eh. Merong 30 million, estimate lang yan, na makukuha nila $30 million every day sa Strait of Hormuz kapag nakontrol nila. Ayan. Ngayon kukunin yan ni Trump, wala na sila. Napakamali ng desisyon ng IRGC. Parang pumirma sila ng kanilang katapusan. Death wish ang tawag dito. Makipagdigma ka sa napakalaking bansa at napakamoderno ng mga armas. Wala ka na ngang natira sa arsenal mo kasi ubos na nga. Binomba ng 11 days. Ano pang counter-strike sa Amerika, yung mga bunganga nyo, IRGC, kaya nagmahal na naman ang ating fuel sa Pilipinas dahil sa mga gunggong na ito. Pag-i-comment na lang mga kababayan, mga ka-Golden Boys sa ating comment section anong masasabi nyo dito sa galaw ng IRGC na makipagdigma sila sa Amerika hanggang sa katapusan. Wow, grabe. At sa aking event followers, maraming salamat sa mga bago pa lamang nagbisita. Maraming salamat din sa pag-subscribe. God bless us all hanggang sa muli. Paalam.